Protektado po yung mga yan. Okay. Sinabi naman po sa kasong Rabor versus Civil Service Commission na yung pinagsasasabing kapuitan nitong si Remulla na courtesy resignation ay walang epekto kung unless ito ay voluntary. Ang nangyayari rito, parang pananakot pananakot, di ba? Huwag kayong matakot kay Remulla sapagkat kayo'y protektado ng batas, mga kasama dyan sa ombudsman. Alam kong nakakatakot ang itsura ni Remulla. Oo, pero huwag kayong matakot. Ha? Pwede ngang mag-attend ng Halloween party yan nang walang costume. Pero huwag kayong matakot. Ha? Sapagkat ang mga empleyado ng Ombudsman ay mga civil service appointees. Sinabi ko na sa inyo, ayaw nyo maniwala sa akin Walang umimik doon sa JBC. Talaga namang lahat yata ngayon ay bulag pipi at bingi na. Sinabi ng i-weaponize yan, i-politicize niyan ang Office of the Ombudsman. Kita nyo yung kalokohang ginawa nitong bagong ombudsman natin, ha? Noong October 22, nag-issue ng office order na lahat daw ng empleyado na may salary grades 25 to 29 magsumite ng courtesy resignation. Bakit ba itong administrasyon na ito napakahilig sa resignation? Mali yun. Natatandaan mo, di ba, noong si Abalos ay bago-bago, pinag-resign yung mga colonel, mga general. Pinag-resign. Ano bang problema ninyo? Hindi nyo ba alam yung security of tenure provision ng Constitution? Ngayon, ang kanyang dahilan, reorganization. Okay yung i-reorganize mo dahil bago ka dyan, pero you have to respect the law. Ang problema, hindi pa nga ombudsman to, si Ben Dalo na to, di ba sumang-ayon niya kay Erwin Tulfo? Oo. Kaya mas Ben Dalo daw, pwedeng i-Ben Dalo. Okay siya. Kaya ang tapat niyang apelido niyang Bendalo Kita niyo naman, ha? Sana po magising sila. Yung mga taong ito, yung iba dito ay matagal na sa ombudsman. Ngayon, pinagre-resign niya, gusto niyang i-reorganize. Pwede ka mag-reorganize, but you cannot reorganize ng gusto mo. Kasi may mga patakaran, Mr. Ombudsman. At ikaw ang ombudsman, ikaw ang unang-unang lumalabag sa batas. Yan ang sinasabi ko. Alam ko na mangyayari ang kapuitan na yan kita mo, ha? Eto kasi sinasabi niya, eto bukod pa to sa sinasabi niyang midnight appointment sa 204, ha? Alam nyo, mga kasama, tignan lang natin yung Office of the Ombudsman, ha? Okay. Ang Office of the Ombudsman, yan ay nasa konstitusyon, di ba? Yung sinasabi ni Boying na midnight appointments, kuno-kuno. Mr. Remulla, hindi na naman nagbasa ng batas si Pogi di ba? Wala pa siyang advisor hanggang ngayon? Alam niyo po, yung midnight appointees na pinagsasasabi mo, hindi po applicable yan sa Office of the Ombudsman or sa Judiciary. Ha? Kasi merong judicial independence, may independence din ang Ombudsman para sa kaalaman ng lahat. Tignan natin kung ano yung pinagsasasabing midnight appointees. Yung term na midnight appointee, ha, mga kasama, hindi po sa lahat ng appointments ay applicable yan. Okay. Eto, basahin natin yung law na gustong i-bend na naman. Alam mo, mahirap tong culture na bend the law na itong ating administrasyon ay ginagawa ngayon. Okay, ha? Tignan natin. Huwag na kayong maniwala sa akin. Ito, ha, tingnan natin. Article 7, Section 15 ng Saligang Batas. Yan. Ito, ha. 2 months immediately before the next presidential elections and up to the end of his term. Ibig sabihin, okay, ha? 2 buwan bago ng eleksyon para sa Pangulo. Yung noong 2022, ang eleksyon sa Pangulo ay May, di ba? 2022. Yes. And up to the end ng term ng Pangulo, yung last elections, yung prohibition doon would refer to President Duterte. Okay. 2 months before May at hanggang noon of June 30, 2022,
A president or acting president shall not make appointments. Hindi ka pwede mag-appoint except temporary appointments to executive positions when continued vacancies therein will prejudice public service or endanger public safety. Ayun. Yun. Hindi ka pwede mag-appoint pag paalis ka na sa termino mo 2 months before May. So March, hindi ka na pwede. Opo. Hanggang June, hindi ka na pwede mag-appoint. Yan ang midnight appointment. But take note, ito po ay nasa Article 7. Ha? Ano yung Article 7? Pag tinignan nyo ang ating konstitusyon, the Executive Department. Kasi Section 6 yan, Legislative Department. Okay. Section 7, Executive Department. Ha? Opo. Ang Section 8 ay Judicial Department. Sunod-sunod yan, 6, 7, 8. Okay. Therefore, may principle sa batas. Ha? Opo. Inclusio unius es exclusio alterius. If you include some, you exclude the others. Anong nakalagay dito? A president or acting president. May nakita ka bang ombudsman dyan? Wala. Diba? Bakit? Sapagkat ang konsepto ng midnight appointments ay applicable lamang sa president or acting president. Okay. Hindi po kasama ang judiciary. Maliwanag po yan. Yung courts. There's no such thing as midnight appointments sa court. Opo. In the sense contemplated by the Philippine Constitution. Ayun. Wala rin yan sa ombudsman. Bakit? Di ba ang judiciary hindi applicable yung midnight appointments? Because the judiciary should be independent. Therefore, yung rules sa appointments sa executive hindi effective sa judiciary. At hindi rin po effective yan sa ombudsman. Okay? Sapagkat yung article po sa ating konstitusyon, which is Article 11, ay nagsasabi sa Section 5, and I quote, "There is hereby created the independent office of the ombudsman." Independent. Okay. Yung susunod po, bumaba pa tayo sa Section 6. At ito, ang nasusulat. The ombudsman shall have the power to appoint his officials and employees. Okay, siya nag-appoint. May limitasyon ba? Meron. Okay. In accordance with civil service law. Yan. Wala pong nakalagay dyan na time limit kung saan hindi ka pwedeng mag-appoint. Nasa Section 7 lamang po yung hindi pwedeng mag-appoint from March to June nung pagpatapos na ang term ng presidente or acting president. Halimbawa, nabakante yung presidente, naging presidente yung vice president. Opo. Or for naka-leave yung presidente. Hindi pala yung nabakante kasi magiging totoong president yun eh. Opo. Halimbawa, acting president, if for some reason, temporarily, hindi maka-discharge yung presidente, acting, covered din siya nung prohibition. Okay. Wala pong nakalagay dito. Therefore, kung hindi bawal, pwede. Anong limitasyon lamang? Katulad ng sinabi po natin, civil service law. Yan. Mayroon na pong mga kasong pinagdesisyonan dyan. Dito sa Castro, De Castro versus Judicial and Bar Council. Opo. Kung saan may nag-appoint na tinatawag na noon ay sabi nila midnight appointment daw sa Supreme Court. Sinabi na ng Supreme Court that the term midnight appointment does not apply to the judiciary. Okay? Opo. Hindi po kasama sa judiciary. Therefore, hindi rin po kasama ang ombudsman dyan. Kasi katulad ng judiciary, independent din ang ombudsman. Ayun. Ngayon, the question remains, yun bang mga inappoint na yon ay
saklaw ng civil service? Ang sagot ay oo. Bakit? Dapat. Tinalakay na po natin yan. Yun pong 204 na kine-question na midnight appointments. Yan po ay dumaan sa proseso. Noong 2024, nag-request ang Office of the Ombudsman. Opo. Inaprubahan ng DBM. Ang nag-staffing niyan ay ang Civil Service Commission. Yung mga in-appoint, inassure na civil service eligible. Diba may civil service eligibility. Nag-exam po yan. Hindi naman basta sinabing, eligible ka na. Di ba merong second grade, may first grade, na civil service eligibility. Yan po ay mayroong proseso. At lahat po yan ay dumaan sa proseso. Hindi lang kung sinong pinili ng dating ombudsman, ini-mini, mo, ikaw na. Kailangan sundin po yung qualification. Kung abogado, siyempre, dapat abogado, dapat pasado sa bar, dapat walang kaso. Di ba? Yun namang ibang pinagre-resign na hindi kasama rito, yan pong ginagawa ni Remulla ay labag sa konstitusyon. Bendalo na naman yan At yung sinasabi ni Remulla noon, eto parang ruler, ibebend mo without breaking it. You're already breaking it. You're not just bending it. Yung bending nga masama na. Yung breaking pa. Ito tignan natin yung probisyon ng ating saligang batas sa civil service. Okay. Ito po ang ating mababasa sa Article 9-B, Section 2, Paragraph 3 ng ating saligang batas. Hindi lang batas saligang batas ang binebreak ng ombudsman. Okay. At aking sasabihin sa inyo, mga kapatid. Sige po. No officer or employee of the civil service shall be removed. No! Wala! Walay. Nada. Allows. Opo. Awan. Awanin. Sa Bisaya ba yun? Awan ang di ba? Ilocano. Awan. Awanin. Walay. Walay. Dehins. Nay. Allows. In Japanese, nay. Nay. Okay. Or suspended. Except for cause. Yung cause pong yan ay makikita natin sa maraming batas, sa Civil Service Act, sa Code of Conduct for Public Officials, Administrative Code, marami pong batas yan ng mga violation. Ngunit, dapat due process kasi, except for cause provided by law. Okay? Yung pipilitin mong mag-courtesy resignation bago tatanggapin mo, hindi po yun kasama sa cause provided by law. Of course, hindi alam ni Remulla yan kasi hindi naman nagbabasa ng batas. Hindi nga niya binabasa yung mga files ng sarili niyang tanggapan kaya napahiya siya rin kay Joel Villanueva. Kapag ikaw ay inappoint na sa isang posisyon sa gobyerno nang naaayon sa civil service rules at ang plantilla position mo ay permanent kasi may mga posisyon na contractual. 'Di ba? Merong yung job order, yung casual ang tawag nila. Casual. Hindi po kasama 'yon. Yung permanente at itong mga nasa salary grade 25 to 29 na pinagre-resign, pinipilit mag-resign ay mga permanent. Okay. Sabi dito sa kaso na Bores versus Court of Appeals. Madiing inilatag ng ating kataas-taasang hukuman ang reglamento na an appointment duly approved by the Civil Service Commission cannot be withdrawn merely because a new head of office disagrees with it. Dahil hindi ka sang-ayon sa mga in-appoint na dati, hindi mo pwedeng tanggalin yon. Okay. Only proof of fraud or violation of law can justify its cancellation. Anong violation of law doon sa appointee ni Ombudsman Martires? Anong violation of law doon sa mga matatagal na na mga empleyado dyan? Yan.
Protektado po yung mga yan. Okay. Sinabi naman po sa kasong Rabor versus Civil Service Commission na yung pinagsasasabing kapwitan nitong si Remulla na courtesy resignation ay walang epekto. Kung unless ito ay voluntary. Ang nangyayari rito, parang pananakot pananakot, di ba? Huwag kayong matakot kay Remulla sapagkat kayo'y protektado ng batas, mga kasama dyan sa ombudsman. Alam kong nakakatakot ang itsura ni Remulla. Oo, pero huwag kayong matakot. Ha? Pwede ngang mag-attend ng Halloween party yan ng walang costume. Pero huwag kayong matakot. Ha? Sapagkat ang mga empleyado ng ombudsman ay mga civil service appointees. Ha? Yung mga karir na nandyan, hindi pwedeng pilitin. Ha? Sapagkat kayo po ay hindi mga political appointees. Merong mga political appointees, yung mga secretary, certain undersecretary, unless seso kayo, yung career executive service, officer. Hindi kayo pwedeng tanggalin din. Kung kayo po ay pinipilit, yan po ay labag sa batas. Yung midnight appointment po ninyo na sinasabi, ay hindi po midnight appointment yan. BS yan ni Boying Remulla.